Kabanata 1191. Inihatid ni Benjamin ang mga opisyal palabas ng silid. Bago siya bumalik sa silid, inutusan niya ang bodyguard, mangyaring tingnan sila, Pedro. Nakita siya ni Erisa na pumasok sa ward at sinabing, ikaw dapat magtungo sa trabaho. Pwede na akong mag-isa sa ospital. Naramdaman niya na ang kanyang mga gawain ay nagpabigat kay Benjamin kamakailan, nagdudulot ito ng pagkaantala sa kanyang trabaho. Ayos lang. Pupunta ako sa hapon. Benjamin hinihintay na lang niya ang resulta ng kanyang check-up. Kung hindi, siya ay magiging hindi mapakali. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Sean para ipaalam kay Erisa ang tungkol sa isang screening. Nagdala siya ng wheelchair para mas madali itong gawin para sa kanya sa paglalakbay. Dadalhin kita, mahal. Akala ni Benjamin ay inis na inis ang pag-aalaga kay Erisa, kaya naramdaman niya ang pagpasok niya sa loob ng bahay ang kanyang mga bisig. Natawa si Sean sa paningin at mabilis na sumunod pagkatapos ng mga ito. Dahil sa kahihiyan, ibinaba ni Erisa ang kanyang ulo at nagprotesta, sabi niya, malayo pa ang kwarto dito. Parang balahibo ka na, pagtitiyak ni Benjamin tinanggihan niya ang kanyang mga alalahanin. Hindi napigilan ni Sean na tumawa. Erisa, malinaw na gusto ni Benjamin na ipagmalaki ang kanyang lakas. Hayaan mo siya, hindi ka natatakot na masira ang kanyang imahe, kaya bakit mo gagawin? Hayaan mo na lang siyang dalhin ka. Dinadala ko ang asawa ko. Bakit ito makakaapekto sa akin imahe? Yung mga hindi naman dapat mag-artista, sila na lang ang dapat mag-artista. Lumingon si Benjamin, napatingin kay Sean, at sabi niya, tumigil ka na sa pagsunod sa amin. Sige na at ayusin mo na ang mga bagay-bagay. Huwag mo na kaming hintayin pa. Bilang tugon, hinawakan ni Sean ang kanyang ilong at medyo nalungkot siya. Pagkatapos, nagmamadali siyang nagtungo sa silid ng pagsusulit. Nang makita iyon, natawa si Erisa. Bahagyang nakakunot ang noo ni Benjamin habang nakatitig sa kanya maganda ang mukha. Bakit ka nakangiti? Lahat sila ay natatakot sa iyo. Mga mata ni Erisa nakangiti siya habang pinagmamasdan ang mga nakaukit na hitsura nito. Ngayon ay tila mas madaling lapitan siya at hindi na siya isang malungkot na mukha sa kanyang harapan. Sabi ni Benjamin, nagkukunwari lang sila na natatakot. Lately, nililigawan pa nila ako. Sabi naman ni Erisa, okay lang naman yan, hanggat wala namang seryoso, bakit ka nahihiya kung gayon? Binaril siya ni Benjamin isang mapang-akit na titig at nagtanong. Hindi ko ginawa. Itinanggi ni Erisa habang nakatingin sa kanya mga butones ng shirt. Napabuntong hininga si Benjamin sa kanyang reaksyon. Pagkatapos, itinaas ni Erisa ang kanyang ulo upang barilin siya ng isang pagtingin. Bakit ka tumawa? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Habang nag-iinit ang kilay, ibinaba ni Benjamin ang kanyang tingin at nakita bahagyang hindi siya nasiyahan. Natatakot siya na baka magalit siya, mabilis siyang inaliw siya, ginagawa ko. Ngumiti lang ako ng walang malay. Ganoon ba? Hindi ko nakikita na ginagawa mo iyon karaniwan. Siyempre, pinagtatawanan mo ako. Inilayo ni Erisa ang kanyang ulo. Hindi kita pinagtatawanan. Mas madalas akong ngumiti mula ngayon. Okay, sinubukan ni Benjamin na pakalmayan siya habang pinagsisisihan niya panunukso sa kanya. Nahihirapan siyang patahimikin dati, at kahit na ito ay mas mahirap siyang hikayatin mula sa kanyang maasim na kalooban ngayong buntis na siya. Hinawakan lang ni Erisa ang kanyang mga labi habang hindi siya pinansin. Nakarating na kami sa examination room. Kunin natin ang iyong pagsusuri. Dinala siya ni Benjamin sa loob at nakita niya si Sean, kung kanino siya nakatingin. Handa ka na ba? Oo, pwede mo bang ilagay si Erisa sa kama? Sean kumilos, nang marinig iyon. Ni Benjamin, marahang inihiga si Erisa sa kama para sa ultrasound. Nadama ang kakaibang tingin na ibinibigay sa kanya ni Benjamin, nag-enjoy naman si Sean. May problema ka ba sa akin, Benjamin? Ginagawa mo ba ang ultrasound para sa asawa ko? Benjamin itinoon ang kanyang nakatutusok na tingin sa kanya. Doon lang napagtanto ni Sean na hindi naramdaman ni Benjamin comfortable sa sitwasyon. Muli siyang hindi nakapagsalita at hinawakan niya ang kanyang ilong ng awkwardly. Ako ay isang profesional na doktor. Para sa akin, mayroon lamang mga pasyente at bangkay. Huwag kang pumasok, lumabas. Napahiya si Erisa, sinubukan niyang paalisan si Benjamin. Huwag kang magalit, mahal. Masama para sa bata. Biglang nagsalita si Benjamin sa mahinang tono. Dahil dito, nanlamig si Erisa at namula sa kahihiyan. Samantala, tumalikod si Sean at tumawa maingat.
Kabanata 1192. Umalis ka na ngayon. Huwag mong guluhin ang aking pagsusuri. Erisa, hinikayat niya si Benjamin na umalis, na medyo hindi komportable. Bilang tugon, naawa si Benjamin at tumingin sa kanya inosente. Sasamahan kita. And, I swear to you na sulit naman ang ibabayad niyo, smiley face. Napatingin siya kay Sean at sabi niya, tingnan mo na lang ang asawa ko ngayon. Sa pagkawala ng mga salita, kumuha si Sean ng ultrasound gel at inilapat ito sa tiyan ni Erisa sa ilalim ng pagsisiyasat ni Benjamin. Nang mapansin ni Erisa ang kanyang tingin, napapikit siya hindi makapagsalita. Napansin din ni Sean ang titi niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa malayo, dali-dali niyang tiningnan si Erisa. May masama ba sa asawa ko? Benjamin, napatingin siya sa screen pero wala siyang masabi. Sa ultrasound, maganda ang hitsura niya. Ang very stable ang pagbubuntis, pagtatapos ni Sean matapos pag-aralan ng mabuti. Pagkatapos, siya nagpadala ako ng tissue kay Benjamin. Pagkatapos, pinunasan ni Benjamin ang ultrasound gel, hinawakan niya ang kanyang tiyan at ibinaba ang kanyang itaas. Marami pa ba tayong dapat gawin, Mr. Bailey? Tanong ni Erisa kay Sean. Kailangan nating magsagawa ng blood test at urine test masyadong. Nag-impake si Sean ng mga kagamitan habang sumagot siya. Kunin mo na lang ang ihi mo kung may hawak ka na. Hindi ko. Umiling si Erisa. Kasama si Erisa sa kanyang mga bisig. Nagpa siya si Benjamin, halika na, bumalik ka na sa ward ngayon, halika na at kunin mo na ang dugo mo mamaya. Okay, sagot ni Sean. Pagkatapos, mamaling siya sa kunin ang mga kagamitan na kailangan para makuha ang dugo ni Erisa. Pagbalik ni Benjamin sa ward, inilagay ni Benjamin si Erisa umupo sa kama at tinakpan siya ng kumot bago siya kumuha ng isang basong tubig. More? Tanong niya matapos niyang uminom ng baso. Manam. Hinawakan ni Erisa ang kanyang ulo at ibinaba ang isa pang baso ng tubig. Lumapit si Sean, kinuha ang kanyang dugo, at binigyan siya ng isang sampling tasa. Erisa, mag-ipon ka ng urine dito. Huwag mong kunin ang unang bahagi ng iyong ihi. Ang kailangan namin ay ang iyong midstream urine sample. Ipaalam sa akin pagkatapos-tapos ka na. Okay, nakikita ang profesional na hitsura ni Sean sa kanyang puting Amerikana, hindi gaanong nahihilo si Erisa. Huwag kang mag-alala, mahal. Maaari naming i-download ang mga sample maya-maya pa, naaliw si Benjamin habang nakaupo sa tabi ng kama. Hindi ako nag-aalala. Napatingin sa kanya si Erisa na may kasamang ngumiti. Pagkatapos, kumuha si Benjamin ng isang mansanas at hiniwa ito, pakainin siya. Sigurado ka bang hindi mo na kailangang pumunta sa opisina umaga, mahal? Manam. Tumango si Benjamin habang patuloy pa rin sa pagpapakain sa kanya mansanas. Pagkatapos niyang kumain ng halos kalahating mansanas, si Benjamin kinuha niya ang plato at binalatan ng ilang ubas para pakainin siya. Biglang naramdaman ni Erisa ang pagnanais na gumamit ng banyo pagkatapos kumain ng ilang ubas. Kailangan ko nang pumunta sa banyo ngayon. Tunog ni Erisa, medyo nababalisa. Nang marinig iyon, agad na inalis ni Benjamin ang prutas, tinulungan ko siya at tinulungan siya. Mabagal ka, dadalhin kita sa loob. Ang sampling cup, paalala ni Erisa. Pagkatapos, Benjamin tumalikod siya ng bahagya, sapat na para kunin niya ang tasa. Pagpasok nila sa banyo, si Benjamin ay hinalikan ni Erisa. Nag-aalala siya, sigurado ka bang magagawa mo ito ng mag-isa? Hayaan, tulungan ko. Oo, kaya ko yan. Pag-amin ni Erisa. Alok. Oh, bata. Ang taong ito, hindi ba siya natatakot na baka magpatuloy ito siya? Kahit na maingat hanggat kaya niya, si Erisa pa rin may hawak siyang ihi sa kamay niya. Matapos ilagay ang tasa sa gilid, siya ay mabilis na pinunasan ang kanyang mga kamay. Sinabihan niya si Benjamin na pumasok lamang sa banyo pagkatapos naghugas siya ng kamay. Tapos na ako. Binuksan ni Benjamin ang pinto at pumasok. Pagkatapos ay hinawakan niya ito at tinakpan ng kumot bago bumalik sa banyo para sa sampling cup. Magpahinga ka muna, mahal. Dadalhin ko na lang kay Sean. Pagkatapos niyon, umalis si Benjamin. Naantig si Erisa, nang makita kung paano hindi nag-aalala si Benjamin sa lahat. Narito ang sample. Kailan kaya lalabas ang resulta? Nang makita si Benjamin na personal na naghahatid ng sample, nagulat si Sean at nakangiti niyang sinabing, soon. Ang mga resulta ay lalabas tulad ng sa lalong madaling panahon ay nagsagawa kami ng isang pagsubok sa laboratorio. Malamang na makuha lamang natin ang resulta ng pagsusuri ng dugo sa gayunman, sa hapon. Hindi ba pwedeng mas mabilis?
Hinawakan ni Benjamin ang kanyang hindi na siya makapaghintay na malaman ang kalagayan ni Erisa. Manatiling kalmado, Benjamin. Nawala na ang kalagayan ni Erisa matatag ngayon. Kailangan lang niyang magpahinga ng maayos. Sinubukan siyang pakalmayan ni Sean, hindi gusto niyang mag-alala ng labis. Kabanata 1173. Nakuha ko ito. Sabihin mo sa akin kaagad kapag lumabas na ang report. Napatingin si Benjamin kay Sean bago siya umalis patungo sa ward. Bilang tugon, nagpakawala si Sean ng isang mapang-akit na tawa. Oh, bigyan mo naman ako ng pahinga. Nagdusa siya mula sa hangover mula kahapon pag-inom. Habang tinitingnan ang sample sa kanyang mesa, iniling ni Sean ang kanyang ulo na may ngiti. Nagpa siyang sumuko lang siya, kaya tumayo siya at dinala ito sa lab. Samantala, si Erisa ay nag-scroll sa pamamagitan ng Miranda Balita sa kanyang ward. Binasa niya ang Chismis News bilang libangan para patayin ang oras mula noon binuksan nila ang lahat ng mga website. Napaisip si Benjamin nang makita niya kung gaano siya ka-excited ni hindi man lang niya napansin na nakabalik na siya. Tahimik siyang lumapit sa kanya at kinuha niya ang cellphone niya. Napabuntong hininga siya nang makita niya ang screen. Bakit ka tinitingnan mo ito? Makakaapekto ito sa iyong mood. Kailangan mo ng magandang pahinga. Napatingin si Erisa kay Benjamin, at ngumiti ito. Ako lang ang nag-aaksaya ng oras. Hindi ito makakaapekto sa akin. Bakit hindi ko nalang ikwento sa'yo? Umupo sa tabi niya si Benjamin mahinang tanong niya habang hinahaplos ang kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Erisa sa pagkagulat. Talaga, ano ang kwento? Sa pagtingin sa kanya, nag-screen si Benjamin para sa isang pumasok sa utak niya ang kwento at nagsimulang magkwento. Napabuntong hininga si Erisa nang mapansin niyang nagsasabi siya isang engkanto ang kanyang kwento. Dito ko iniisip kung anong espesyal na kwento ang sasabihin mo sa akin. Kaya, ito ay isang engkanto tale. Panipi, naririnig din ito ng aming anak na babae at maimpluwensyahan din. Hindi ba ito mahusay? Seryoso si Benjamin at wala siyang nakikitang problema. Ayaw ni Erisa na maging isang killjoy, kaya hinayaan niya ito magpatuloy. Hindi tumigil si Benjamin hanggang sa dumating ang isang nurse para sa isang iniksyon. Nagulat ang nurse nang makita niyang nagsasabi si Benjamin kay Erisa ng isang diwata kwento. Napakabait ni Mrs. Graham sa iyo, Mrs. Graham, mahinang sabi ng nurse na may bakas ng selos nang bigyan niya si Erisa ng pagbubuhos. Ngumiti si Erisa at tumango habang nakatingin sa kanya sa Benjamin. Binasa ko siya ng kwento dahil naiinip ako. Nais niyang itaguyod ang pagmamalaki ni Benjamin bago pa man mga tagalabas. Sa pagkakataong iyon, binigyang tingin siya ni Benjamin na puno ng malambot na pagsamba. Inayos ng nurse ang bilis ng pagbubuhos bago siya iniwan niya ang kanyang mga kagamitan. Higit pang mga kwento, honey. Hindi naman nakaramdam ng kalungkutan si Benjamin sa halip, gusto niyang ipagpatuloy ang kwento. Hindi, salamat. Ayokong makita ka ng iba gawin mo iyan dahil tatawanan ka. Siguro dapat mong bumalik ka na sa trabaho. Hindi napigilan ni Erisa na tumawa nang maalala niya ang ekspresyon ng nurse kanina. Sa isang mahinang ngiti, ipinasok siya ni Benjamin. Bakit tatawanan ba nila ako? Baka magalit lang sila sa iyo. Alam ni Erisa na narinig niya ang sinabi ng nurse at tumawa. Bakit parang tiwala ka sa pagsasabi niyan? Sige, nagsasabi ako ng totoo. Kinuha ni Benjamin ang isang hinawakan niya ito at hinawakan bago siya pakainin. Kinaumagahan, naiwan si Benjamin sa tabi ni Erisa gilid. Sina Darius at Maria ay nagpunta upang bisitahin si Erisa, ngunit nakatulog siya dahil sa ang pagsasalin. Ilang sandali pa ay nanatili ang dalawa bago bumalik sa kanilang kani-kanilang mga ward. Sabi nga ng mga abogado, si Heather lang ang mag-aalaga 6 na buwang sentensya para sa kanyang kaso. Nagulat si Ethan kay Benjamin. Si Heather lamang ang nagdulot ng isang nag-aaway sila sa pasukan ng kumpanya at hindi sila gaanong napinsala. Sa makatuwid, ang 6 na buwang sentensya sa bilangguan ay higit pa sa sapat upang magawa siya magdusa. Okay, tumango si Benjamin. Maya-maya pa ay nagising na si Erisa. Tumalikod siya narinig niya ang mga ingay na nagmumula sa pintuan. Nakatayo si Benjamin sa pintuan, at may bote ng drip kaliwa. Benjamin, ano ito? Nagmamadaling pumasok si Benjamin. Kailangan kong gamitin ang banyo, sabi ni Erisa sa isang malakas na tinig. Tulog pa rin siya mula sa iniksyon. Dadalhin kita. Itinaas ni Benjamin ang kumot at inilagay hinawakan niya ito ng damit bago niya ito dinala sa banyo. Tinulungan ni Ethan na itulak ang IV drip stand sa banyo. Pwede ka nang bumalik sa opisina muna,
sabi ni Benjamin lumabas ng banyo at nagtuturo. Sir, pupunta po ba kayo sa opisina hapon? Tanong ni Ethan, nag-iisip kung dapat ba siyang magpadala ng ilang mga file kay Benjamin. Kabanata 1194. Oo, siya nga. Biglang sumigaw si Erisa nang marinig niya na. Maingat na napangiti si Ethan habang nakatingin kay Benjamin. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Huwag mag-chime. Ang desisyon ay gagawin batay sa iyong kalagayan. Inilapit ni Benjamin ang kanyang ulo sa banyo at ibinigay isang bahagyang pag-ungol sa kanya. Ngunit hindi siya nagalit at nagsalita ng may tono ng pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang kanyang mga labi, mabilis na hinawakan ni Eris at tinapos niya ang kanyang trabaho at sumigaw, tapos na ako. Dali-dali siyang pumasok ni Benjamin at dinala siya palabas itinulak ni Eris ang IV drip stand. Paglabas nila ng banyo, humakbang si Ethan kunin niya ito mula sa kanya at sumunod sa kanila. Magpahinga ka muna. Maingat na hinawakan siya ni Benjamin kama at hinayla ang kumot para takpan siya. Gusto kong umupo ng tuwid. Napatingin sa kanya si Erisa, medyo hindi komportable matapos mahiga sa kama ng matagal. Sa pagsunod sa kanyang kahilingan, yumuko si Benjamin itaas ang kanyang kama. Pagkatapos, inilagay niya ang isang unan sa likod nito. Ano ang tungkol dito? Basta mabait, nakangiting sagot ni Erisa. Binuhusan ni Ethan ang isang basong tubig at iniabot ito sa Benjamin. Ma'am, uminom ka na ng mainit na tubig. Salamat, Mr. Frank, nakangiting sabi ni Erisa sabi niya, bakit hindi ka na lang umupo at kumain ng prutas at biskwit? Matapos ang pagsubok sa temperatura ng tubig, kinain ni Benjamin ang kanyang tubig. Tinapos ito ni Erisa ng masunurin at sinabing, tapos na ako. Manatili ka lang dito sandali. Mayroon akong isang bagay na dapat kausapin mo si Ethan sa labas. Nag-aalala si Benjamin para sa kanya, at nag-aatubili na umalis siya nag-iisa. Tuwang-tuwa si Erisa nang marinig iyon. Talakayin mo na lang dito. Hindi mo naman itinatago sa akin ang isang lihim, di ba? Hinawakan niya ang kanyang mukha, sabi ni Benjamin sa isang malumanay na tinig, wala namang ganyan. Natatakot lang ako na gambling ka namin. Hindi mo gagawin. Mabilis na umiling si Erisa. Siya naisip ko lang na mas maginhawa para sa kanila na mag-usap dito. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang ulo at tumayo upang maglakad patungo sa sopa. Sinundan siya ni Ethan at nagsimulang magulat tungkol sa iba pang mga gawain at ang schedule ni Benjamin sa hapon. Mr. Graham, ngayong gabi, bago pa man makagawa si Ethan matapos ang kanyang pangungusap, sinabi ni Benjamin, kanselahin ang lahat ng mga kaganapan para sa gabing ito. Hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalinlangan. Bagamat may mga plano siya sa pagpasok niya sa trabaho sa gabi, napagdesisyonan niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Asawa, para sa kanya, walang mga pangyayari o appointment ang mas mahalaga kaysa sa kanyang asawa. Ngunit ito ay isang salusalo na inorganisa ng pamilya Byron. Paalala ni Ethan, ang pamilya Byron. Medyo nagulat si Erisa. Nakita ko na si Benjamin inimbitahan siya ni Ethan at ipinaalala pa sa kanya ang salusalo na ito na ipinakita sa Byron ng pamilya na nabanggit ay hindi dapat isang ordinaryong pamilya. Baka naman si Kuya Germs ang pinag-iisipan ko. Papayagan ko si Kingsley na pumunta sa lugar ko na may dalang regalo. Ihanda mo na ang regalo. Wala namang pakialam si Benjamin sa ganitong klaseng pangyayari. Kung okay lang ang lahat, pwede na niyang isama si Erisa. Gayunman, siya lamang gusto niyang manatili sa tabi niya kung sakaling maiinip siya sa ospital. Mr. Graham, dapat ko bang ihanda ang regalo o pipiliin ko isa mula sa iyong koleksyon sa vault? Ethan dobleng kumpirmasyon, nais na maging sa totoo lang, hindi naman ordinaryong pamilya ang pamilya ni Ryan. Ang katayuan ng pamilya Byron sa politika hindi dapat maliitin ang bilog. Kahit na ang pinakamayaman ng mga tycoon ng negosyo kailangan nilang magpakita ng paggalang sa kanila at kumilos ng maingat sa harap nila. Pumili ka ng isa mula sa vault, sabi ni Benjamin kay Ethan. Naiintindihan, gagawin ko iyon mamaya. Napansin ni Ethan ang mga ito. Napatingin sa kanila si Erisa nang hindi makapaniwala. Kaya may vault ba si Benjamin? Napansin niya na tila nakilala siya ni Darius Regalo mula sa vault dati. Gayunman, siya ay, ngayon ko lang nakita ang vault. Ano ang iniisip mo? Nang hindi namamalayan lumapit na sa kanya si Benjamin. Pagkatapos ay marahan niyang hinaplos ang ilong nito tulay gamit ang kanyang buko. Nanlaki ang mga mata ni Erisa. Benjamin, may karelasyon ka na vault. Oo, sagot niya kaagad. Hindi katakataka na hiniling mo sa akin na asikasuhin ang pananalapi.
Ito ay parang may pera ka na nakatago sa vault. Tila nabigla si Erisa. Hindi makapagsalita si Benjamin sa bagay na iyon. Hinawakan niya ang kanyang ilong at sinabing, kaya mong hawakan ang vault din. Napatingin sa kanya si Erisa. Bakit hindi siya nagpapakita ng kahit ano pag-aatubili? Kabanata 1195. Natawa si Erisa. Hindi niya inasahan na inosente siya. Ang tanong ay magdudulot ng mas maraming pera. Nagiging mas mayaman ba ako? Alam ba ng mga bata ang tungkol dito? Tanong niya habang nakatingin siya kay Benjamin. Sa pagtingin sa kanyang kumikislap na mga mata, ang kanyang mga kilay ay nag-urong. Sabi niya, alam naman ni Gavin. Hindi ko kayang ilagay ito sa aking lihim na taguan higit pa. Umaasa ka ba na ang pera ay maaaring maging iyong lihim stash? Tanong ni Benjamin sa kanya na parabang nababasa niya ang nasa isip niya. Napapangiti si Erisa. Nakakalungkot ang anak namin, alam na ang tungkol dito. Maaari mo siyang suhol. Baka matulungan kanya na mapanatili ito sekreto, mungkahi ni Benjamin. Nakikinig si Gavin sa kanyang ina. Gagawin niya ng eksakto kung ano ang sinabi hanggat ito ay nagmula sa kanya. Natawa si Erisa. Pag-usapan natin ito sa isa pa oras. Ngayon ko lang nakita ang vault mo. Ngumiti si Benjamin at sinabing malumanay, kung gusto mo tingnan mo, mas mabuting makipagtulungan ka sa iyong paggamot. Dadalhin kita roon minsan ikaw ay ganap na nakabawi. Panipi, nasaan ito? Siya ay mausisa, dito na sa bahay ni Kuya Germs. Hinaplos ni Benjamin ang kanyang ilong datingly. Pagkatapos, sina Darius at Maria. Dumating. Nagkasundo silang dalawa na magkasama si Eris at tanghalian para kumain kasama siya. Matapos tanungin ang tungkol sa mga pagsusuri ni Erisa, tinanong nila pakainin siya ni Benjamin. Umupo siya sa tabi niya at sabay na kumain. Tuwang-tuwa si Erisa sa pagkain Benjamin sa tabi ng kanyang kama sa ospital. Sabay tayong kumain. Kailangan mo pa ring bumalik sa opisina sa hapon. Hindi mo na kailangang pakainin ako. Magagawa ko ito sa aking sarili. Itinaas ni Benjamin ang kanyang tingin at napatingin sa kanya. Ako hindi ko pa napagdesisyonan kung pupunta ba ako sa opisina sa hapon. Nagawa mo na ba ang desisyon para sa akin? Ngumiti si Erisa. Sabi mo kaninang umaga, ay maniwala ka na totoo ang una mong sinabi. So, hindi mo ba nabalitaan ang tungkol sa mga kalagayan ko? Tumingin ng diretsyo sa kanya si Benjamin. Tumalikod ang malalaking bilog na mga mata ni Erisa bago tumingin bumalik kay Benjamin, nalilito. Mayroon ba? Nag-enjoy naman si Benjamin. Alam talaga ng babaeng ito kung paano maglaro ng pipi, sa mukha ko iyan. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Naramdaman ni Erisa na siya ay pagkuha ng mas mahusay. Hanggat nakahiga siya sa kama, walang mangyayaring masama. Sasamahan ako ni Papa at Lola. Huwag mag-alala, bumalik ka na lang sa opisina. Mahirap na kailangan mong mag-juggle sa pagitan ng pag-aalaga sa akin at sa trabaho. Sumasakit ang puso ko kapag nakikita kitang nagtatrabaho ng ganito mahirap. Mahinang bulong ni Erisa sa huling pangungusap Benjamin upang hindi marinig ng dalawang matanda. Bumilis ang tibok ng puso ni Benjamin at may panginginig pakiramdam. Sabi niya, sabihin mo na naman yan. Sabihin kung ano. Napatingin sa kanya si Erisa na nakangiti. Siya binigyan siya ng pagkain at sinabing, kumain ka pa. Kumunat ang noo ni Benjamin. Nasa mabuting kalagayan siya. Sige, pagkatapos ng tanghalian, magkadikit ang mga kilay ni Benjamin. Masyado nang matagal si Sean, di ba? Hindi pa niya ako binibigyan ng report. Nang maisip niya iyon, dumiretso siya kay Sean at hinawakan niya ito habang kumakain sa opisina. Lumabas na ba ang report ng asawa ko? Halos mapatigil si Sean. Hinaplos niya ang kanyang dibdib at uminom ilang sip-sip ng tubig bago lunukan ang kanyang pagkain. Ilang beses na niya akong pinipilit para sa kanya ulat. Benjamin, busy ang umaga ko. Hayaan mo na lang ako ilang kagat. Hindi alam ni Sean kung ano ang magiging reaksyon. Napatingin sa kanya si Benjamin. Ang una ay determinado siyang malaman ang resulta. Wala namang problema sa urinalysis niya. Kami ay sa kalagitnaan ng kanyang pagsubok sa dugo, at hanggang ngayon ay wala pa ring problema. Sean agad niyang iniulat ang katayuan nang maramdaman niya ang nakamamatay na aura ni Benjamin. Kwak doktor, napabuntong hininga si Benjamin at umalis. Namangha si Sean. Bakit ka pa rin nag-uutos sa akin kung ikaw akala mo ba wala akong silbi? Gayunman, gaano man kalaki ang isinumpa ni Sean sa loob tungkol kay Benjamin, hindi kailanman naglakas loob si Sean na harapin ang huli. Pagkatapos, bumalik si Benjamin sa ward.
Erisa napatingin siya sa kanya at naramdaman niya ang galit na nararamdaman. Ano ang mali? Ay isang bagay mali ba si Jessie? Hindi pa tapos si Sean pagsusuri. Mabilis na nagpaliwanag si Benjamin bago siya nagsimulang mag-alala. Kabanata 1176. Medyo natuwa si Erisa, akala niya ay pagiging walang pasensya. Huwag mag-alala, siguradong sasabihin niya sa iyo kaagad sa sandaling lumabas na ang resulta. Hindi siya makakapag-focus kung patuloy mo siyang hinihimok para dito. Napatingin sa kanya si Benjamin. Pagkatapos ay maghihintay ako hanggang sa tapos na ang report. Dumilat si Erisa nang walang magawa. Ngumiti siya, nakumbinsi siya sabi niya, bakit hindi ka na lang bumalik sa opisina? Ang ginagawa mo lang ay maghintay dito, at pag-aaksaya ng oras iyan. Bumalik ka at tapusin ang iyong gawain, pagkatapos ay maaari kang pumunta at samahan mo na naman ako sa gabi. Bukod dito, maayos ang pakiramdam ko. Lahat ay nasa ospital, kaya hindi ka na dapat mag-alala. Bilisan mo at bumalik ka na sa opisina. Tiningnan niya ang oras, hindi pa panahon para magtrabaho. Mag-uumpisa na lang ako sa ilang sandali. Natawa si Erisa, bakit napakaganda ni Benjamin sa lahat biglaan. Lumapit siya sa kanya at sinabing, halika at sumandal ka ng mas malapit. Habang nakasandal siya ay hinawakan ni Erisa ang kanyang mga kamay, hinalikan niya ito sa pisngi at hinalikan siya sa pisngi. Nanlaki ang mga mata ni Benjamin. Habang hinihilan niya ang kanyang katawan, pinigilan niya ito at hinalikan ito ng marahan. Dapat ganito ang kiss mo para ipakita ang sinseridad mo. Namula si Erisa, at kumikislap ang kanyang mga mata. Magmadali at bumalik sa opisina. Magpapahinga na lang ako. Sige, kumuha ng iyong nap. Aalis na ako kapag ang iyong ikaapat na tapos na ang drip. Sinulyapan ni Benjamin ang bote ng pagbubuhos. Hindi gaanong gamot na natitira. Tumango si Erisa. Nang hindi nagtanong si Benjamin, siya iniunat niya ang kanyang mga kamay, at ang kanyang mga labi ay nakakunot sa isang ngiti. Tumayo siya at binuhat siya. Kinuha ni Erisa ang patak, lumapit sa kanya at nagtungo sa banyo. Kung gusto mong pumunta sa banyo habang wala ako sa opisina, hilingin sa nurse na tulungan ka. Sabi ni Benjamin sa kanya habang nag-aalala siya. Si Erisa ay naglalakad ng mag-isa. Tumango naman si Erisa bilang sagot. Sige, nakuha ko ito. Ay huwag maglakad. Ilalagay ko ang wheelchair doon. Pagkatapos niyang sumama sa kanya ng kalahating oras, sa wakas ay natapos na rin ang pag-aaral. Sa mga sandaling iyon ay mahimbing na siyang nakatulog at wala siyang ideya nang umalis si Benjamin. Bantayan mo siya. Pupunta ako sa opisina, Benjamin. Inutusan niya ang bodyguard sa entrance bago umalis papuntang opisina. Siya ay dumalo sa isang pagpupulong at babalik pagkatapos niyon. Samantala, ipinagpatuloy ni Sean ang kanyang hindi natapos na gawain ng laboratorio. Bigla siyang nakatagpo ng isang nakakagulat. Noong una, naisip niya na nagkamali siya sa kanyang pagsubok at inulit ito ng 2 beses. Gayunpaman, ang resulta ay ang pareho. Napapikit si Sean. Akala niya ay naalala niya mali at mabilis na hinanap ang pangalan ng isang tao sa confidential na database. Ang kinalabasan ay nakakalito. Iyon ay kaakit-akit. Bakit ganyan ang blood type ni Erisa katulad ng taong ito? Ito ay napakabihirang. Bago pa man siya makapag-isip pa, siya na naputol ang pagring ng kanyang telepono. Hello, Benjamin. Medyo naligaw ng landas si Sean mga salita. Lumabas na ba ang report ng asawa ko? Kung hindi ito nagagawa ngayon, maaari mong halikan ang iyong trabaho, Palam. Panipi. Nang marinig ni Sean ang babala ni Benjamin, nang inig siya at hindi na siya nag-aksaya pa ng hininga. Oo. Wala na, Benjamin. Si Erisa at ang bata ay okay. Gusto ko sanang ipaalam sa iyo kaagad pero isang hakbang ka na ang nauna sa akin at tumawag. Oh, tama. Bago pa man matapos ang pag-uulat ni Sean, ang tawag na disconnect. Nanginginig ang mga labi ni Sean. Kalimutan ito. Siguro ako ay overthinking ito. Paano may kaugnayan ba si Erisa sa taong iyon? Sa kabilang banda, nagmamadali si Benjamin para sa kanyang pulong. Matapos ang pagpupulong, nakipagkita siya sa ilang mga tauhan ng mataas na pamamahala. Higit pa mahigit 2 oras na ang lumipas nang maghanda na siyang umalis. Ewan ko ba kung nagising na ba si Erisa o hindi. Tumawag siya ang bodyguard sa pasukan ng silid ng ospital. Gising na ba si Mrs. Graham? Kumatok sa pinto ang bodyguard. Kapag nagkaroon ng hindi siya sumagot, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip sa loob ng silid. Sir, hindi pa po gising si Mrs. Graham. Sige, babalik na ako sa ospital ngayon. Umalis na si Benjamin sa kanyang opisina.
Mr. Graham, maghintay ka lang. Sigaw ni Regan nang nakita kong papasok na sa kotse si Benjamin. Tumigil si Benjamin nang magbukas na siya ang pinto ng kotse. Bahagyan niyang ibinaling ang kanyang ulo kay Regan at tiningnan si Regan na may makipot ang mga mata. Kabanata 1197. Si Benjamin ay mukhang matikas at malayo tulad ng dati. Ang kanyang nakakatakot ang presensya kaya sapat na ang isang tingin mula sa kanya para magpalamig bumaba ang gulugad ni Regan. Mr. Graham, maingat na sabi ni Regan, nanginginig na tinig. Hindi niya alam kung naaalala pa ba siya ni Benjamin. Isang sulok ng bibig ni Benjamin ang tumaas sa panlalait pangungot siya. Ano? Napalunok si Regan at nahihilo sa natitirang mga salita niya. Masyado nang dominante si Benjamin. Sa sandaling iyon, ang kawalan ng pasensya ay kumikislap hinawakan niya ang mga mata ni Benjamin, at umalis na siya. Nang makita ito, mabilis na sinabi ni Regan, Mister, ikaw at ang aking anak na babae, si Isa. Magkasama kayo ngayon, di ba? Kumusta na siya kamakailan lamang? Sinuri ni Benjamin si Regan na may babala sa loob ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, wala na ang asawa ko anumang bagay na may kinalaman sa iyo. Nakalimutan mo na ba yon? Itigil ang paglalaro ng pamilya, nakakainis na ang card na yan. Nag-aalinlangan si Regan, nakaramdam ng awkward. Bago pa man siya makapag-aral ipaliwanag kung bakit hinanap niya si Benjamin ngayon, malungkot na idinagdag ng huli, gayon din, sabihin mo sa asawa mo na kung patuloy siyang nagpapatakbo ng kanyang bibig at iniinsulto si Erisa, siya hindi naman swerte na mabilanggo lang. Naiinis si Erisa dahil sa iyo at ang iyong pamilya. Yung mga taong ayaw mong makipag-usap sa kanya, pero ikaw pa rin ang nag-aalaga sa kanya pag-aalala sa kanya. Gaano ka kahihiyan? Sa puntong ito, hindi na nag-atubiling mag-ipon si Benjamin sa kanyang mga salita. Hindi siya tumayo para sa sino man na pumili kay Erisa. Kung mayroon man, gagawin niya tiyaking nagdurusa sila sa mga kahihinatnan. Sir, ang asawa ko lang po ang nag-aalaga sa akin at nag-aaway lumabas sa isa dahil sa hindi pagkakaunawaan. Siya lamang. Sinabi niya ang lahat ng iyon dahil nag-aalala siya, Mira. Kapag nakalabas na ang asawa ko sa bilangguan, ako na ang bahala, humingi siya ng paumanhin kay Isa. Lahat naman tayo ay pamilya at the end of the day, di ba? Sa totoo lang, hindi ka naman mawawalan ng pag-asa na manatili sa bilangguan ang asawa ko. Hindi na bata ang asawa ko, at ang buhay sa bilangguan ay may kumuha siya ng kaunting kalungkutan sa kanyang katawan. Alam mo ba, ako na ang bahala at mag-aayos ng mga bagay-bagay si Isa mismo. Nasaan siya? Sigurado akong maiintindihan niya kapag naririnig niya ako. Sa madaling salita, hindi makatayo si Regan, nakita ko si Heather na nagdurusa sa bilangguan. Higit sa lahat, hindi niya maipakita ang kanyang mukha sa mga lansangan kung ang balita tungkol sa pagkabilanggo ni Heather ay makakarating sa paligid. Para sa dahil sa kanyang kapakanan at reputasyon, dapat niyang subukang palayain siya sa bilangguan anuman ang mangyari. Gayunman, nanunuya lang si Benjamin bilang tugon. Ginawa, hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Wala akong pakialam sa dahilan kung bakit ang asawa mo nagpasya siyang lumapit kay Erisa. Ang sino mang nasaktan siya ay kailangang magbayad ng halaga para dito. Kung ako sa iyo, sasabihin ko sa asawa mo na huwag na tayong mag-alala. Kung sakaling makita ko o kaya naman ay makinig ka na naman kay Erisa, mas mabuting handa ka na sa pagharap sa akin galit. Baka sa kanyang mga mata ang matinding galit habang sinasabi niya ito. Takot na takot si Regan kaya namatay ang kanyang mga sinabi sa kanya labi. Bumuhos ang dugo mula sa kanyang mukha at agad siyang nagbago ng isip tungkol sa pakiusap niya kay Benjamin. Binigyan ni Benjamin ang lalaki ng isang huling matalinong tingin. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng kotse, pinaandar ang kotse at umalis. Napabuntong hininga si Regan nang mawala ang tensyon sa kanyang katawan, at tumango para mabawi ang kanyang paa. Nakalimutan na niya kung gaano kaitikot si Benjamin. Itinayo ni Benjamin ang kanyang sariling negosyo sa isang bata pa edad. Siya ay kasing mapagpas siya at siya ay walang awa, na hinihimok ng isang tiyak na pagnanasa sa dugo. Ito isang tao na hindi pa nawawala sa panig. Siya ay isang mabigat na tao sa Delmore, at walang sino man sa kanilang tamang pag-iisip ang maglakas loob na kuskusin siya sa maling paraan. Sa katunayan, ang lahat ng mga taong nakasakit sa kanya ay nakatagpo ng kakilakilabot na wakas. Sa totoo lang, mas maganda si Regan at ang kanyang pamilya, iniwan mo na lang si Benjamin. Sa pag-iisip na si Heather ay nasa bilangguan pa rin, hindi mapigilan ni Regan na makasimangot. Kailangan niyang mag-isip ng isa pang plano, alisin mo siya doon. Tumanggi si Benjamin na tulungan siya,
at tuluyan ng pinutol ni Erisa ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Sa puntong ito, si Heather ay maaaring sa wakas, natapos na niya ang kanyang buong sentensya sa bilangguan. Ang pinakamagandang bagay Regan sa ngayon ay magagawa niya ito para matiyak na komportable siya sa likod ng mga rehas. Binalaan na niya si Heather, pero matigas ang ulo nito tumanggi siyang pakinggan ang kanyang mga salita. Ngayong nasa bilangguan na siya, naisip ni Regan na baka maging perpektong pagkakataon para sa kanya na pag-isipan ang kanyang pag-uugali. Marahil pagkatapos ay siya titigil na ako sa paggawa ng labis na problema para sa kanya. Sa ngayon, si Regan at ang kanyang pamilya ay tiyak na nasa masamang panig siya ni Benjamin. Nang araw na iyon ay bumalik na si Regan sa Manila agad na sinalubong siya ng tunog ng pag-iyak at pagsigaw mula sa itaas, sinundan ito ng tunog ng pagputok ng salamin. Isang malungkot na hitsura dumaan sa kanyang mukha. Nagmamadali siyang umakyat at nakita ang tulong na nakatago sa paligid sa pag-aakyat ng mga ito. Wala ni isa man sa kanila ang naglakas loob na lumapit o pumasok sa kwarto ni Miranda. Tila naghahadyos siya ng mga bagay na hindi sinasadya sa loob ng kwarto niya at may gulo sa labas ng pintuan ng kwarto niya. Mr. York, ang isa sa mga tutulong ay nag-aalangan na bati. Nakakakita pa rin ng fit, nakikita ko, sabi ni Regan malubhang paraan. Bakit hindi ako mabigyan ng pahinga ng mga taong ito? Nagkatinginan ng dalawa at nag-usap sila huwag magsalita ng kahit ano. Tumango si Regan at lumapit sa kwarto. Maya-maya pa ay may isang baso na lumipad mula sa nakabukas na pinto at muntik na siyang tamaan sa loob ng pinto mukha. Umiwas siya sa oras at napatingin kay Miranda. Sa ngayon, hindi siya mukhang isang prim at tamang dalaga. Siya ay nag-iingay, at magulo ang kanyang buhok. Mukha siyang baliw. Tapos ka na ba? Kabanata 1178. Hinawakan ni Miranda ang boses ng kanyang ama. Nang siya ay lumingon siya at sinalubong ang galit niyang tingin, at tumulo ang luha ng sama ng loob sa kanyang mga mata. Sumigaw siya, hindi pa ako tapos. Lahat kayo ay naging naghihintay na makita akong napapahiya. Masaya ka na ba ngayon? Kasalanan ni Erisa ang lahat ng ito. Ay huwag mong hayaang makatakas ang batang iyon sa ganito. Nanlamig ang mga mata ni Regan. Nang walang ibang salita, siya itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Miranda sa mukha. Nanginginig ang kanyang kamay mula sa lakas nito. Sarili mong ginagawa yan. Huwag mong sisihin si Isa kapag ikaw ay yung mga nag-aaway at nag-aaway-away, pag-amin niya. Kasalanan niya ang lahat, Papa. Paano ka makapagsalita para sa kanya? Na-rape ako dahil sa kanya. Hindi ako makapaniwala na ipagtatanggol mo siya pagkatapos kung ano ang ginawa niya sa akin. Tandaan ang aking mga salita, hindi ko siya hahayaang makatakas dito. Ay hindi sana natapos ang ganito kung hindi dahil sa kanya. Napaungon si Miranda, ang kanyang mga matabagang. Mukha siyang baliw. Pagod na si Regan para subukang kausapin siya, kaya't itinapon niya ang kanyang telepono sa kanya, at sinabing, sige at panoorin ang security footage kung hindi ka maniniwala sa akin. Sabi ko na nga ba, wala namang kinalaman ang nangyari sa iyo kasama si Isa. Wala akong oras o lakas para makipagtalo sa inyo tungkol dito. Para sa ngayon, manatili ka sa bahay at huwag gawing kalokohan ang iyong sarili sa labas. Para sa ako, bakit hindi mo na lang ako bigyan ng pahinga ni Mommy? Kumusta na ako dapat bang ipakita ang mukha ko sa labas pagkatapos nito? Kitang-kita sa tono ng boses niya na siya ay galit at galit. Nang masabi niya ang lahat ng ito, lumabas siya ng silid na may kasamang isang kulog na ekspresyon. Kinuha ni Miranda ang telepono na inihagis ni Regan sa napanood at pinanood ang security footage. Nang makita niya kung sino ang nagdala sa kanya noong gabing iyon ay naramdaman niya ang galit at naramdaman niya ang kanyang pag-aalinlangan hysterically, that bitch. Samantala, kasunod ng hindi kanais-nais na pakikipag-usap nila dumiretso si Ryan sa paaralan ng mga bata para sunduin ang mga ito. Sa lalong madaling panahon nakita ng mga bata ang kanilang ama sa pintuan, nagliwanag ang kanilang mga mukha. Tatay, Mr. Graham. Lumapit sa kanya ang mga bata dala ang kanilang mga backpack hinawakan nila ang kanilang mga balikat. Napabuntong hininga si Benjamin nang makita sila. Tumingin sila tulad ng perpektong maliit na kerubin. Yumuko siya para kuskusin ang kanilang mga ulo ng may pagmamahal pagbati. Halika, sumakay ka na sa kotse. Puntahan na lang natin si Mommy sa ospital. Tuwang-tuwa ang mga bata nang marinig ito. Sumabog sila nagpalakpakan sila habang papasok sa sasakyan. Hinintay ni Benjamin ang mga ito umupo ang lahat sa upuan sa likuran bago isinara ang pinto. Pagkatapos, siya ay dumulas sa sinimulan ng driver ang kotse at nagmaneho papunta sa direksyon ng ospital. Dad, pumasok ka na ba sa trabaho ngayon?
Dumating ka ba diretso mula sa opisina? Nagtataka na tanong ni Gavin, nakangiti habang nakatingin sa kanya ang suit ni Benjamin. Tiningnan ni Benjamin ang mga bata sa pamamagitan ng sagot naman ni Vice Ganda, oo, may meeting ako sa hapon tapos na ito bago pa man matapos ang klase. Akala ko pupunta ako at kukunin ka pataas. Kwento ni Jessie, kasi, nag-iisa lang si Mommy sa bahay ospital. Hindi ba siya nag-iisa? Nang marinig ang pag-aalala sa kanyang tinig, ngumiti si Benjamin dagdag pa niya, hinintay ko na lang na makatulog siya bago ako makatulog opisina. Nasa ospital din ang lolo at lola mo. Maaari nilang panatilihin ang kanyang kumpanya. Panipi, nanlaki ang mga mata ni Jessie habang nagniningning siya at nag-iinit. Mga dimples, tiningnan ni Zachary si Benjamin at nagtanong, sabihin mo, Mr. Mommy, pinalayas ka ba ni Mommy sa ospital at pinapasok ka sa trabaho? Nanginginig ang mga labi ni Benjamin. Magaling ang batang ito intuition. Sina Jasper at Oliver ay nag-aalinlangan, at hindi nila magawa labanan ang panunukso sa kanilang ama tungkol dito. Hindi mo akalain na nasasaktan si Mommy ikaw. Bakit siya? Sumalungat si Benjamin nang may pag-aalinlangan. Natawa si Danny sa kasiyahan. Sinulyapan niya Benjamin, pagkatapos ay sa kanyang sariling mga kapatid. Dad, mas maganda na ba ang pakiramdam ni Mommy? Tanong ni Gavin. Siya tiningnan niya si Benjamin, at ibinalik ang kanyang pansin sa labas nang napatingin siya sa mga restaurant na kanilang dinadaanan. Mas maganda na siya ngayon, pero kailangan niyang manatili sa ospital ng ilang sandali. Siguraduhin na panatilihing mababa ang iyong boses kapag bumisita ka siya. Ang kailangan niya ngayon ay kapayapaan at katahimikan, paalala ni Benjamin. Ayaw niya hinalikan ng mga bata si Erisa habang sinusubukang magpahinga. Sige na, sabay na sagot ng mga bata. Mayroon silang miss na miss. Maya-maya pa ay nakita na ni Gavin ang pagkain na kinakain niya agad niyang sinabi at sinabing, Daddy, napakaganda ng patisserie sa unahan. Pwede mo bang itigil ang kotse? Napatingin si Benjamin sa direksyon ni Gavin tumuturo sa. Nang makita na ang patisserie ay may uri ng pastry na nagustuhan ni Erisa, umakyat siya sa gilid ng kalsada. Bibili ako ng mga pastry. Hintayin mo na lang ako sa loob kotse, mga bata. Pagkatapos niyon, bumaba si Benjamin sa kotse at tumungo sa patisserie. Kabanata 1199. 6 na bata ang naghihintay sa loob ng kotse. Idiniin ang kanilang mga mukha sa bintana para panoorin ang bawat kilos ni Benjamin. Hindi na siya nag-aabang sa Itbulaga, at mabilis na bumili ng pastry si Benjamin. Pagkapasok niya sa kotse, napansin niya ang mga mata ng mga bata na nakatutok sa pagkain sa kanyang mga kamay. Isang mainit na ngiti ang napuno ng mga mata ni Benjamin habang itinatago niya ang isa iniabot ang natitirang mga pastry sa mga batang nakaupo sa likuran siya. Ito ay sa iyo, ibahagi ito sa inyong sarili. Kumunat ang noo ng 6 na bata sa kaligayahan. Tinanggap ni Gavin ang mga pastry at sinimulan niyang ibahagi ito sa kanyang mga nakababatang kapatid. Salamat, Daddy. Salamat, Mr. Graham. Umiling si Benjamin at wala nang magawa kundi nagtataka ako kung kailan siya tatawagan ng ibang mga bata na daddy din. Habang kumakain ay napansin ng mga bata na isang bahagi na inilaan para kay Erisa. Hindi napigilan ni Zachary ang panunukso Benjamin tungkol dito. Mr. Graham, naglalaro ka ba ng mga paborito dito? May mga kaya marami sa amin, pero kakaunti lang ang naibigay mo sa amin. Sa totoo lang, ang dami mo nang inilaan para kay Mommy. Tumango si Jasper at sumang-ayon sa kanyang kapatid. Ganap na tama, mayroon kaming 6 na gutom na bibig upang pakainin, kaya ang maliit na halaga na ito hindi gagawin. Nag-enjoy naman si Benjamin. Napatingin siya sa mga bata, sumagot siya at sumagot habang pinapaandar ang kotse. Kayong mga lalaki ay napakaliit yan. Sigurado ka bang may puwang ka pa rin para sa hapunan pagkatapos kumain ng napakaraming ngayon? Samantala, ang iyong ina ay kumakain hindi lamang para sa kanyang sarili kundi pati na rin para sa sanggol sa kanyang tiyan. Kailangan niyang kumain ng higit pa. Ang 6 na bata ay hindi nakapagsalita dahil sa kanyang sagot. Nang makarating sila sa ospital, ang 6 na bata agad na pumasok sa loob para hanapin si Erisa. Saglit na umalis si Benjamin sa likod. Kinuha ni Benjamin ang mga gamit at sumunod sa likuran mga bata. Inay, agad na nagtungo ang mga bata sa loob ng kwarto at natutuwa ako na makita sina Darius at Maria doon. Magalang silang binati sila. Hello, Lolo. Hello, Great Grandon. Ngumiti ang dalawang matanda at nakatingin sa kanila ng may pagmamahal. Mga kapatid, tapos na kayo sa pag-aaral.
Tuwang-tuwa ang mga bata, nagmamadali silang lumapit sa kanila si Erisa at binalot siya ng isang yakap ng grupo. Sabay silang sumigaw, "Mommy! Narito ka!" Tuwang-tuwa si Erisa nang makita sila. Siya bawat isa sa kanila ay nagyakap, malumanay na hinahaplos ang kanilang mga ulo at pinaliliguan ang mga ito ng pagmamahal. "Sino ang nagdala sa iyo dito?" tanong niya. "Mommy, dinala kami ni Daddy dito," sabi ni Gavin, ang kanyang nakatutok ang mga mata kay Erisa. "Mommy, miss na namin kayo. Namimiss mo rin ba kami?" "Syempre, gusto ko." Inabot niya ang kamay at naglaro pinisil ang pisngi ni Gavin, pagkatapos ay bumaling kay Danny at marahang pinisil ang pisngi nito pati na rin. Ang kanyang mga mata ay nakangiti habang siya ay tiningnan niya ang iba pang mga bata. "Okay lang ba kayong lahat sa school?" "Ganap, inay. Lahat tayo ay kumikilos ng maayos sa ating klase," sagot ni Danny na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Ngumiti si Erisa, lubos na nagtitiwala sa sinabi ni Danny. Pagkatapos, gumugol siya ng isang kasiyang oras sa paglalaro at pakikipagbonding sa kanila. Pumasok si Benjamin sa kwarto at sinalubong niya nakakainis na eksena ng 7 sa kanila na nagyakap sa isa't isa. Hinawakan niya ang kanyang mga kilay at nakialam. "Sige, mga bata, bigyan mo si Mommy ng espasyo para makapagpahinga." Hakbang sa isang tabi, mangyaring. Hinawakan ng 6 na bata ang kanilang mga dila at napabuntong hininga si Jasper, "Kaka-rating lang namin dito. Paano natin magagawa, guluhin mo ba si Mommy?" "Ha?" Napatingin si Benjamin, at pinaliit ni Jasper ang kanyang leeg. "Mommy, binilhan ka namin ng pastry. Dapat kang kumain habang mainit pa rin. Hindi naman masarap ang lasa kapag malamig na," sabi ni Oliver. Hinawakan niya ang kamay ni Erisa habang hinawakan ang kamay ni Erisa. "Mommy, si Mr. Graham ang nag-aalaga sa iyo. Siya ang nagbibigay sa iyo ng pinakamalaking bahagi samantalang ang pinakamaliit na bahagi lang ang nakuha namin," sabi ni Jessie sa mahinang tinig, kumikislap ang kanyang itim na mga mata. Mukhang kaibig-ibig siya. Napangiti si Erisa at sinulyapan si Benjamin. Hindi alam ni Benjamin kung ano ang isasagot niyan. Siya ang bumibili ng pagkain, pero kinuha ng mga bata ang lahat ng kredito. "Kainin mo ito habang mainit pa." Kinuha niya ang pagkain, binuksan ito para kay Erisa, at inihanda niya sina Darius at Maria. "Kayong dalawa ay may ilan din." "Salamat." Tumango ng may pagmamahal si Maria. Siya inutusan niya si Darius na sumama sa kanya bago siya kumuha ng isang piraso at nagsimulang kumain. "Inay, kumain." Kumuha ng isang piraso ng pagkain si Danny at hinawakan niya ito kay Erisa. "Salamat, mahal." Masayang kinuha ni Erisa ang pagkain mula kay Danny, nasisiyahan sa bawat kagat ng kagat. Binuhusan ni Benjamin ang isang basong tubig at inilagay ito sa ang cabinet, medyo nagseselos habang pinagmamasdan si Erisa na nag-enjoy sa pagkain. "Naniniwala ka ba sa lahat ng sinasabi ng mga bata?" Kabanata 1200. Tiningnan ni Erisa si Benjamin na may pagkalito pagpapahayag. Ano ang ibig niyang sabihin? Ibig bang sabihin nito ay naniniwala ako sa lahat ng bagay ng mga bata sabihin? Sa pagharap sa kanyang nalilito na tingin, mahinang napabuntong hininga si Benjamin. Sabi niya, "Ako ang bumibili ng pagkain." Saglit na tumigil si Erisa bago siya lumabas. Tawa siya ng tawa, "Akala ko may tinutukoy ka iba pa. Wala akong pakialam kung sino ang bumibili ng pagkain." Mahinang napasinghap si Benjamin at saka umupo sa tabi niya. Nakatutok ang titi niya sa kanya. "Salamat sa pag-aalaga ng mga kagamitan, Mr. Graham." Erisa tiningnan siya ng nakangiti. Kailangan talaga ng taong ito na magkaroon ng mas malaking puso. Kumain ng dahan-dahan. Medyo gamon ang pakiramdam ni Benjamin nang marinig ang sabi ni Erisa. Lumapit siya at gusto niyang pakainin si Erisa, ngunit kumaway ang huli. Tumayo siya at nagpilit na kumain ng mag-isa. "Gusto mo rin bang magkaroon ng iba?" Umiling si Benjamin. Napansin niya ang isang pag-ikot ng hinawakan niya ang bibig ni Erisa at kumuha siya ng tissue para panasan ito. Napatingin ang 6 na bata kay Erisa, paminsan-minsan ay dinidilaan ang kanilang mga labi at nilulunok ang kanilang laway sa pag-asa. Napansin ni Erisa ang kanilang pananabik na tingin at ngumiti. "Mga kapatid, sumama ka rin sa akin. Mommy, kumain na tayo. Lahat ng ito ay para sa iyo." Umiling si Jessie. Ayaw niyang kumain ng pagkain ng kanyang ina. Ngumiti si Erisa at hinaplos ang ulo ni Jessie bago siya sabi niya, "Okay lang. Hindi ako makakain ng ganoong marami. Bawat isa sa inyo ay lumapit at kumuha ng ilan para sa inyong sarili. Sabay tayong maghapunan mamaya." Nagpalitan ng tingin ang 6 na bata sa isa't isa. Napatingin sila kay Benjamin,
at hinanap ang kanyang pagsang-ayon. Erisa, hindi ko mapigil ang tumawa sa nakakatawan niyang kilos. Anong pinagmamasdan mo sa daddy mo? Sinabi ko sa iyo upang kumain. Halika at kumain ka na agad. Ipinamahagi niya ang isang maliit na piraso ng pastry sa bawat isa ang mga bata. Agad na nagliwanag ang mga mukha ng mga bata sa tuwa. Sumandal sila at nagtanim ng mga halik sa kanyang mga pisngi bago masayang lumapit siya kina Darius at Maria. Salamat, inay. Lalong lumakas ang ngiti ni Erisa. Nakontento lang siya sa pamamagitan ng tumingin sa kanila. Nabighani si Benjamin sa nagliliwanag na ningning ang mukha ni Erisa. Napatingin siya sa kanya at may ngiti sa kanyang mga labi. Ibinaling ni Erisa ang kanyang ulo nang maramdaman niya ang matinding tingin nito sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya nang nakapikit ang mga mata niya kay Benjamin. Bakit mo naman ako pinagtitinginan ng husto? She mahinang tanong. Nagningning ang mga mata ni Benjamin sa isang mapang-akit na kislap. Ang kanyang manipis na mga labi ay nakakurbo sa isang banayad ng ngiti, at ang kanyang tinig ay may banayad na tono. Upang panoorin kang kumakain, namula si Erisa, medyo nahihiya. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagkain. Nakita ni Benjamin ang mahinang pamumula na palamuti sa kanyang mukha. Lalong lumalim ang mga sulok ng kanyang bibig. Nang marinig ni Erisa ang kanyang pag-ungol, nainis siya at napatingin sa kanya. Ang kanyang mga kilay ay nakaarko ng maayos, at nagdaragdag ng isang kaakit-akit sa kanyang kaakit-akit na kagandahan. Hinawakan ng kamay ni Benjamin ang kanyang mukha. Kung hindi dahil sa lahat ng tao sa paligid nila, sana ay sumandal siya at hinalikan siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang makilala niya ang kanyang masigasig na damdamin tumingin sa kanya, at lalo pang lumalim ang kanyang mga pisngi. Bahagyang iniangat niya ang kanyang ulo, at iniiwasan ang paghawak nito, sabi niya sa mahinang tinig, anong ginagawa mo? Ngumiti si Benjamin. Siya ay karaniwang lubos na nakareserba, at ini nga bihirang talon ewan na bighani dayon habisan hin o nga may pribilehiyo nga makasaksi ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang maramdaman niyang nahugot ang kanyang kaluluwa patungo sa kanya. Mapaglarong pinisil muli ni Benjamin ang kanyang pisngi bago bawiin ang kanyang kamay. Umupo ang mga bata at kumain kasama ang mga matatanda. Sila ibinahagi niya ang mga kwento tungkol sa kanilang paaralan at sa kanilang pag-aaral sa Watts. Ngumiti sa mga mukha ni na Darius at Maria habang nakikinig sila masi-masi. Nang oras na ng hapunan ay kumain na si Ethan mula sa isang lugar at inutusan ang lahat na magtipon-tipon sa paligid. Sina Ethan at Sean din sumama sa kanila sa mesa. Masigasig na pinalibutan ng 6 na bata si Erisa, paghahatid sa kanyang pagkain. Mami, kumain ka pa. Nais naming maging mas mahusay ka sa lalong madaling panahon. Ito ay masarap. Mami, kumain ka na lang ng mas malaki. Salamat mga kapatid. Tuwang-tuwa naman si Erisa. Tulungan niyo po kayo sa mas maraming pagkain. Punong-puno na ang plato ko, kaya mo i-save ang natitira para sa inyong sarili. Tinukso ni Sean si Erisa, naiinggit ako sa iyo, Erisa. Ang mga bata mahal na mahal kita. Ni hindi man lang nila kami binibigyan ng pagkain. Napabuntong hininga si Erisa sa tuwa. Tiningnan niya sila sabay ngiti, at sinabing, ako ang mami nila, tutal. Natural lang ito para sa kanila, alagaan mo ako. Si boss ang tatay nila, pero hindi ko sila nakikitang naglilingkod. Sige na nga, sabi ni Sean habang nakatingin kay Benjamin. Napatingin si Erisa kay Benjamin. Well, walang sino man seryoso siya sa lahat ng oras. Hindi makasagot si Benjamin.